This is 8 TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Muli po kami mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan at tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po ang ating landline ay 4120288 para po sa inyong mga reaksyon. Ang ating po naman text line ay 0917-798-8910.
Tayo po ay napapanood sa 8Rai TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Mula po yan alas 8 hanggang alas 10. Samantala, pagsapit po ng alas 9, tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZRJ 8Gs, ang Radyo Bandido. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. mga kaibigan, ito hong CONAS, ho? Ang siyang talagang gusto ni President Rodi Duterte. Taliwas po doon sa una niyang sinabi na siya ay mas pabor sa Constitutional Convention o kaya po ay yung CONCON para po sa charter change o CHACHA. Ang sabi ho ni Speaker Alvarez, Debot Alvarez, meron daw hong gusto nila yung itatag yung Constitutional Commission, ho. Nabubuin ng mga yung mga elders. Halimbawa, yung si dating Chief Justice Renato Puno. Yan, mga ganyan, ho. Si Nene Pimentel. Panganiban. Yan. Sa totoo ho niyan, mga kaibigan, yan charter change, matagal na yan. Panahon pa nung pagkatapos ni Cory. Ilang taon pa lang yan, gusto nang palitan yan eh. Ang pumalit kay Cory, si Ramos. Ngayon, matagal na hong sinusulong yung pag-aamyenda sa konstitusyon, hindi nga lamang po makalusot-lusot yan. Sapagkat nung mga panahon na yon, siyempre, ang pangamba ng tao, bakit kagagawa lang yan eh? Papalitan nyo na. Kagagawa lang, itong paggawa ng konstitusyon pa naman, baka gamitin lamang ng mga politiko, mga kaibigan, sa kanilang mga pansariling interes. I-disenyo, kumbaga, mga kaibigan. Ang nangyari po, nag-uumpisa pa lang silang palutangin yung charter change. Binabanata na sila ng publiko. Kaya hindi po matuloy-tuloy yan. Ito naman federalismo, matagal na po itong sinusulong ni dating Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. na ama nitong si Coco Pimentel na Senate President ngayon. Matagal na ho niyang sinusulong yan eh. Nagkataon na nung magdeklara si President Duterte, nung malapit na ho siyang lumakas na yung clamor para siya tumakbong presidente, ang nangyari po, dumikit sila kay Duterte. At ginamit nila yung partidong PDP laban para maging sasakyan at bihikulo ni Presidente Rodi Duterte sa kanyang pagtakbo bilang presidente. So, ang nangyari po, nanalo si President Duterte. Kaya, suportado ngayon ito pong federal form of government na matagal nang pinapanukala ni dating Senador Nene Pimentel. So, eto na ho tayo ngayon, mga kaibigan. Dahil ang presidente natin ngayon, nag-enjoy, nagtatamasa ng pagtitiwala ng majority sa mga mamamayang Pilipino. Kaya, noong sabihin po, ito o imungkahi niya mismo, itong
itong charter change, mga kaibigan, at itong federal form of government, wala pong resistance. Pero eto sa pahayagan ngayon, magtataka kayo. Meron daw survey na isinagawa. Yan na naman. Itong Pulse Asia. At ang sabi nila, ang resulta daw ng kanilang survey, sa resulta ng kanilang survey ay 30 o 37% lamang ang pumapabor dito po sa pag-aamyenda ng ating saligang batas o yung charter change na pag pinaigsi po natin tsa-tsa ang tawag, ano ha? Ngayon, yun daw 44% ay nagsabi sa kanilang survey na hindi daw dapat palitan o amyendahan, baguhin ang ating saligang batas. Ito namang survey na ito, sabi ko na nga ba sa inyo nung unang, bago itong survey na ito, nagpalabas sila na sinasabi nila ilang porsyento ang taas, ang trust rating ni Presidente Duterte. 90 plus 91. 91%. Isipin mo, ang laki. Pagkatapos yung isinusulong niya, pinililitaw nila Marami ayaw. Kaya nga, ano ibig sabihin nun? Nung una pa lang, sinabi na natin na itong survey na nilabas nila na ang trust rating daw ni Presidente Duterte ay 91%. Oo. Yun ho, sinabi na natin noon na manipulasyon para bihisan nila ng kredibilidad yung mga survey na kanilang susunod na ilalabas. Bakit ho? Kasi bago sila nagsagawa ng survey na 91% si Presidente Duterte, bagamat ako sang-ayon doon. Hindi ko sinasabi, ang pinag-uusapan natin ay itong survey ng Pulse Asia. Mga kaibigan, bago nila isinagawa yon, discredited na itong mga survey firm Basta napapil yan Wala na hong naniniwala dyan Unang-una ang survey nila, hindi naman si President Duterte. Kaya nawalan po ng kredibilidad. Yan pong mga survey na yan. So, ang nangyari po, ang ginawa nila, para makabangon sila. Makabangon sila. Inaakala nila na makakabangon sila kapag pinalitaw nila yung katotohanan. Na sa katotohanan naman, wala naman survey talaga Oo, kahit hindi niya i-survey, yan. Nanloloko lang sila Oo. alam na nating mga Pilipino yun Kaya, inakala nila ngayon, como sinabi nilang 91% nung una si President Duterte, paniniwalaan na rin ito. Itong survey. Nag-i-establish sila nung una ng credibility para makabangon. Mga kaibigan hindi totoo ito Hindi. Anong katunayan? Ang katunayan po, wala naman ako naririnig niya objection maging yung kaalyado ni Panot yan ang pwedeng magpalitaw na ino-objectan nila o tinututulan nila yung charter change. Pero sang-ayon Sang-ayon. Hindi kumokontre. Ang pinagtatalunan lang ngayon ay hindi po yung sang-ayon ba kayong palitan ang saligang batas. Hindi yun Ang debate ngayon. Ang debate ngayon, anong paraan Anong sistema? ng pagpapalit ng saligang batas ang gusto ng taong bayan. Yan. Hindi ho ba? Nandoon na tayo, ibig sabihin, accepted na ang katotohanan. Natanggap ng taong bayan ang
panukala na palitan ang ating saligang batas. Kaya katarantaduhan itong survey na ito na naman eh. Nahalata eh. Oh, hindi naman kayo kasali na dyan eh. Huwag na kayong sumali, nagpapagulo lang kayo sa yung mga panukala ng administrasyon. Sino ba kayo? Kayo ba ang dapat masunod sa mga ibig niyo sabihin kayo maging barometro? Yun ang pinalilitaw nila eh, na importante sila eh. Kailangan maging barometro sila sa policy making ng presidente. Mga kaibigan, at saka ng gobyerno natin. Kalokohan yan eh. Bakit? Sapagkat wala naman tayo naririnig na tutol eh. Ang katunayan eh, si Franklin Drilon. Di ba yan ang lalabas ngayon na si Leni Robredo, ewan ko kung gano'n sa kanila sa Liberal Party, kung sino yung meron pinakamataas na posisyong hinahawakan sa gobyerno, yun ang lumalabas na pinaka namumuno ng kanilang partido. Titular head. Wala naman din tayo naririnig kay Leni Robredo. Wala. Si Drillo naman, ang sa kanya, mas gusto niya yung Constitutional Convention. Oo, posisyon yan. Pero wala siya sinasabing tutol siya sa amendment ng Constitution. Kasi Lenny, siyempre, kumbaga, apektado siya dyan. Pero hindi siya tumututol. Wala siya sinasabing tutol siya. Ano naman maapektuhan si Lenny? Vice President siya, kung may iba forma, kung nag-aambisyon siyang mas mataas, mahirapan. Di ba? Kung parliamentary na. Hindi, ang gusto ni President Duterte nga ma-retain yung yung merong titulong presidente sa under the federal form of government. Ngayon, depende na yun sa magiging sistema. Kasi po, nung araw, nagkaroon tayo para dun sa mga hindi na inabot yung panahon ni Marcos. Nung araw po, nagkaroon na rin tayo ng pagbabago sa saligang batas natin. Meron tayo nung araw na 1935 Constitution. Yun po, presidential form yun of government. Kopya sa Amerika yun Pagkatapos nung 1973 ay, bago yung 1973, tinawag na 1973 yun Pero yun, nagsimula 1971 pa Yung Constitutional Convention, nagpatawag din si Marcos noon ng 1972 Convention, Constitutional Convention. At yung mga delegado ron na gumawa o nag-frame, bumalangkas ng ating saligang batas, yun po ay mga inihalal. Pinoto yun. Sa pamamagitan po ng eleksyon. By district po yun. Parang congressman na pagboto ang ginawa, mga kaibigan, para kumatawan sa Constitutional Convention. At ang naging tagapangulo noon ng Constitutional Convention, yung tatay ni GMA na si dating Presidente Diosdado Macapagal. Yun ang presidente ng konbensyon ng araw. Sa madalit sabi, binago yung saligang batas natin. Naging tayo Yung nung ipatupad yung saligang batas na yun, nung gamitin yung saligang batas na yun, ay parliamentary form of government. Ang sabi nila, parliamentary daw yun, pero kakaiba yun sa parliamentary form of government na pinagkopyahan. Halimbawa, sa mga bansang may parliamentary, Britain, United Kingdom, France, Japan. Germany. Ngayon, yung sa ating version, sa kanila po kasi, sa Japan wala namang presidente. Prime Minister. Prime Minister. Ang pumipili doon, hindi ho taong bayan. Parliament. Kung hindi, yung assembly. Mga membro. Yung mga membro ng parliament. Yung parang kongreso.
Halimbawa, kasi isa lang yung Congress nila, yun lang yun. Ang tawag nila ron parliament, mga kaibigan. Ngayon, ang bumoboto talaga sa mga parliamentary form of government ng Prime Minister, ine-elect yan ng kapulungan nung parliament. Ang tawag naman sa atin, Batasang Pambansa. Mga assemblyman sila. Assemblyman sila. Kung tawagin. Pero, nung ipatupad sa atin yan, kakaiba. Kaya ang sabi nila noon, yan daw semi-parliamentary. Wala namang ganung animal sa Wala eh. sa ibang mga pinagkopyahan natin ng parliamentary, kundi tayo lang. Kasi Walang tinatawag na semi-parliamentary. yung Kongkon, inabot ng Marcelo yun eh. Inabot. Kaya ang naging makapangyarihan pa rin si Marcos, na presidente. Nagkaroon pa siya ng amendment number 6 eh. Ibig sabihin, kung may gusto parliament, ayaw niya, pwede. Ganun na nangyari nun. Nangyari po noon, meron tayong presidente, meron din tayong prime minister. Ang prime minister noon si Cesar Birata, Rata. na apo ni Aguinaldo, mga kaibigan. Ngayon, yung presidente dito sa atin, ang nangyari, yun ang pinakamakapangyarihan, lumabas. Hindi yung prime minister. Kasi po, sa ibang bansa na meron parliamentary, meron din presidente yung iba eh. Sa France, meron eh. France, makapangyarihan ng presidente ron. Sa United Kingdom naman, monarchy, meron sila ron. Sa Japan naman, meron din eh, monarchy rin eh. Oo, may emperor. Mga kaibigan, pero yun, mga titular, ano lang eh. Ano lang yun, oo. Hindi sila ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sa Thailand, ganun din. Meron pa rin silang mga hari. Ha? Pero hindi yun ang nagpapatakbo ng kanilang pamahalaan. Ang nagpapatakbo po yung parliament. Ha? Mga kaibigan. Ngayon Prime Minister ang pinakamataas doon. Yun ang pinakamataas na pinuno ng gobyerno. Halimbawa, sa France, mayroong presidente sila. Yung presidente, ano lang yun? Yun ang gumaganap ng papel sa mga seremonya. Wala hong kinalaman yun sa implementation ng mga pagpapatakbo ng gobyerno. Kung hindi, yung Prime Minister. Mga kaibigan. So, ayun nangyari. Dito naman, sabi ni Presidente Rodrigo Duterte, sa federal form of government na gusto niyang mangyari, ma-retain yung merong pwesto na presidente. Ang hindi ko nga lang alam, paano yung presidente rin sa ibang bansa, binoboto ba ng taong bayan yun? Sa France, ganun. Ang bumoboto yung mga mamamayan. Oo, hindi parliament. Ngayon, yun ang gustong mangyari ni President Rodrigo Duterte, yung meron tayong presidente. Ang problema nga natin ngayon, wala na tayo ron sa sa punto na payag ba kayong amyendahan ng konstitusyon o hindi. Alam niyo kung saan na tayo babagsak niyan? Sa bandang huli? Doon na lang sa plebisito kung sinasang-ayunan natin ang gagawing yung ginawa nilang, halimbawa, nagawa na itong itong bagong konstitusyon, nakagawa ng bagong konstitusyon, sa paraang, kahit anumang paraan yan, na pinaplano nila. Dadaan niya sa plebisito. Oo, Referendum. Oo. Tatanungin ang taong bayan kung kayo ba Sang-ayon. ay sang-ayon dito sa ginawang saligang batas. Ngayon kaya natin sinasabi yan, wala na tayo sa pagtatalo kung sinasang-ayunan ng taong bayan ang pagpapalit ng saligang batas natin o hindi. Accepted na Very, very well, very much accepted Mapapansin ninyo kasi po, yun gang mga taga-oposisyon,
na dapat manggulo sa gobyerno na walang alam, kundi dito kasi ang oposisyon iba eh. Iba. Ang oposisyon dito, para matawag kang oposisyon, kailangan marunong ka manggulo. Oo, manira. Kahit hindi makakabuti sa taong bayan, kailangan guguluhin mo yung gobyerno. Yun ang oposisyon. Oo. Yun din yung fiscalizer Mm. na tinatawag nila, mga kaibigan. Hindi ho yung katulad sa United Kingdom, kasi minsan pinalalabas sa television niya, no, sa BBC. Ipinakikita yung mga deliberation o kaya kung ano-ano yung mga pinagtatalunan na importante minsan sa sa British Parliament. Makikita mo eh. Mm. Yung setup nung kanilang pinakabatasan nila habang nagkakaroon ng debate, mga kaibigan, isang hati lang eh. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Hindi ko katulad dito na magulo ang sistema. Ang seating arrangement kasi rito sa Congress natin ngayon, by alphabetical eh. Alphabetical ang ginagawa nila. So, regardless kung anong partido ang affiliated ka, yun yung designation ng inyong mga pwesto. Hindi katulad doon na maayos. Hindi ko siguro 2 party lang ang meron sila doon eh. 2, oo. 2-party system lang sila eh sa kanilang ang tawag doon? Parliament. Mm. Ngayon, yung halimbawa, yung opposition dito sa kaliwa, Kaliwa. yung pong ruling, Yung majority. yung ruling majority nasa kanan. Kanan. Doon, pag napanood ninyo, very civilized at disiplinado sila. Makikita ninyo na yung hindi katulad dito, yung mga congressman, pag nanood ka ng session tayuan ng tayuan, lakaran ng lakaran, Iba. nagse-cellphone, Nagbabasa. namemewang parusano na saksakan ng yabang, Kikwento. meron nagkukwento, may natutulog, doon po hindi. Ni wala kang makikita na lumalakad para tumawid doon sa makikipag-usap. Di ba dito lalapitan yung kapwa niya, congressman. Nakatayo yung isa nakaupo, Oo. nagkukwentuhan sila. Habang Kahit may nagsasalita ron. nagsasalita, ganun ang ginagawa. Kayabangan Kasi gusto nila makita sila sa television, lalo na kung yung activity na yun sa loob ng ng Congress covered ng media. Covered man at hindi, walang disiplina, pareho yun. Yung mga congressman dito. Kaya nga sabi ko sa inyo lahat yan dapat bago tumanggap ng pwesto, halimbawa kung elected ka, kasama sa requirement na sa pagpapile ng certificate of candidacy, basahin nila yung kwan. Dumaan sila sa seminar para sa yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dapat alam nila lahat yun para alam nila kung paano sila kikilos. Pati pagkilos mo kailangan dinumero ka Bakit? Hindi ka pangkaraniwan Ngayon, pati sa mga appointed positions, yung pong pati mga pangkaraniwang empleyado, dapat yan lahat dumadaan doon para alam nila mag-perform ng kanilang duty. Bakit ba ngayon? Ngayon na sinasabi ni Presidente Duterte, hindi ba? Tatlong araw lang Kinakailangan ng pagpoproseso ng mga dokumento sa lahat ng sangay ng gobyerno. Bakit ba kailangan sabihin yun? Paano? Hindi sinusunod. Oo, wala Bakit mga kaibigan? Meron naman talaga nun Talaga naman tungkulin nilang asikasuhin yung mga idinudulog sa kanila na transaksyon ng publiko. Yan lahat ng tungkulin at gampanin nila ay nakasulat po yan
Ha? At saka talaga naman ganon, hindi yung kaya pinatutupad ngayon ni Presidente Duterte yung 3 araw. Kasi pag pumunta yung tao, may nagbabasa ng dyaryo. Mm. Merong kumakain. Pagdating ng ng alas 12, bago mag alas 12, sinasara mga opisina. Oo, wala pang alas 12 ha. Pagkatapos lumamon, natutulog pa sila, may siesta time pa sila. Mm. Parang nasa bahay eh. Parang nasa bahay lang eh. Tapos alas 4, uwi na. Yan ang ginagawa ng ito eh. Mm. Ngayon po mga kaibigan, ganon, masama na ang naging sistema ng ating ng mga nasa gobyerno. Kaya sumama yung gobyerno. Ito nga ho, yung sa pagpapalit natin ng saligang batas, ano man ang masunod dyan, kasi ngayon pinapanukala na sabi ni Presidente, siya para na ngayon, ngayon. Kasi nung una, iba eh. Con siya nung una eh. Ngayon, gusto na niya con-as. Kasi yung mga nagpanukala nito nung una, hindi nila muna naisip ito eh. Basta sila kasi, mas mabibilis kasi bunganga rito kaysa sa utak eh. Dito po sa atin kasi, mas unang umaandar ang bunganga kaysa po sa kokote. Alam mo, Bakit? Kasi hindi nila nakita ang magiging repercussion nito sa mga mambabatas. Ang katunayan, kaya nagbago ang isip ni Presidente Duterte na maging CONAS, hindi dahil sa gusto niya lang yun. Kung hindi, nabago ang isip niya dahil sa consensus na binuo ng Kongreso. Bakit? Kasi puro sila charter change, puro sila federal government, bunganga dito, bunganga doon. Hindi nila naisip na kapag natuloy ito ngayon, mawawala ng silbi yung Kongreso. yan. Alam mo ba kung sino unang bumalik? Mawawala ng trabaho Oo. yung mga ibinoto nitong nakaraang eleksyon sa Congress at sa Senado. Ang unang bumulong sa kanya niyan, si Benjamin Jokno. Ang nagsabi, sabi ni Jokno, Mr. President, ang laki ho ng gastos dyan. Kung pwede, wag ng kon-kon. Siya unang umani dyan eh. Ayon sa balita. Kaya ito si Jokno, iba mga ano nito. Iba mga talagang gusto eh. Alin? Si Benjamin Jokno unang nagpanukala sa kanya niyan. Na wag kon-kon dahil magastos daw. Como siya ang budget sekretary. Gagastos daw hanggang 7 bilyon. Sira nga ulo niyan eh. Kita mo. Doon mo makikita, walang matinong naging tao si Erap. Ewan ko kung anong meron si Jokno para paniwala bagay, problema nila yan. Kasi ang problema, ang patunayan nila, magiging makatotohanan nitong gobyernong ito. Sa kabila na napasukan sila ng kung sino-sino mga walang hiya dyan. Unang-una, kung ang dahilan lamang para magbago isip ni Presidente Duterte dun sa Concon at gusto niya i-CONAS, and dahilan lang pera eh. Bakit yung timpalak ng patambukan may pera? Oo, isipin mo. Bakit yung timpalak ng patambukan ng Miss Universe, mga kaibigan, naiisip nilang gawa ng paraan na pagkukunan ng pondo. Magkano ba yung 7 billion? Magkano ba ninanakaw? Oo. Sa customs na, sobra-sobra pa yan. Matagal pa Yung ninakaw na yan, baka kalahati na yan. Wala pa sa kalahati yung ninanakaw sa custom na 7 billion. Na budget para dyan sa Constitutional Convention. Ang totoo, hindi budget. Ang katotohanan po, mga kaibigan, yung gustong pagbigyan ni Presidente Duterte yung mga mambabatas. Kasi nga po, mawawalan sila ng trabaho eh.
Bakit? Kasi po, habang ginagawa, halimbawa natuloy, edi, merong constitutional convention, whether yan inelect o pinili, magsisimula silang balangkasin yan. Habang binabalangkas at ginagawa ang saligang batas, ano magiging papel ng Congress at ng Senado? Wala na. Hindi ba tagagawa sila ng batas? Tama. Tama. Kaya nga tawag sa kanila, mambabatas eh. Ano magiging papel? Wala. Bakit o? Babaguhin mo yung konstitusyon eh. Anong batas ang gagawin mo? Habang hindi tapos yung konstitusyon, wala kang pwedeng gawing batas. Bakit? Kasi yung batas nang gagaling sa konstitusyon. Ano ibig sabihin? Katulad halimbawa, yung political dynasty law. Bakit hindi yun ay patupad yun? Samantalang yun ay nakalagay sa saligang batas. Kasi po, ang nakalagay sa saligang batas, ipinagbabawal ang political dynasty at kinakailangan yung batas na nagbabawal sa political dynasty, kinakailangan ipasa ng Kongreso. Yun. Hindi pinasa. Hindi, wag ka muna dun sa hindi pinasa. Hindi nga talaga pinasa. Kasi maliligwak na naman ako eh. Mawawala ako sa topic eh. Yung kapag ka, wala na. Nakalimutan ko na. Ibig sabihin, yung mga mambabatas, mawawalan ng kabuluhan pagka nagkaroon ng constitutional convention. Kaya ang gusto Hindi nila... yun ang pinaliliwanag ko. Yung constitutional provision tungkol sa political dynasty, hindi na ipatupad sapagkat walang implementing rules na ginawa ang Congress. O di hindi na ipatupad. Paano mo ipapatupad yung walang batas? Ang nakalagay sa konstitusyon kinakailangan magpasa ng batas, implementing rules, yung mga guidelines kung paano ipatutupad yung anti-political dynasty law. Hindi nila ginawa. So, hindi na ipatupad. Meaning to say, kinukuha yung implementing laws, ibinabase sa constitutional provision. Kaya hindi sila makagagawa ng anumang batas kung habang hindi pa natatapos nalikhain ang bagong konstitusyon. Ayun. Saka yan nga katunayang hindi sila pwedeng pagtiwalaan dyan eh. Kung yun lang implementing laws ng anti-dynasty, hindi nyo nagawa eh. O, di ba? Lalong mahalaga yung konstitusyon. Pero sabi ni Presidente Duterte, wag naman maging sweeping. Siyempre, didepensahan na niya yan, mga kaibigan. Wag daw maging sweeping, sabi niya. Kasi hindi raw kung magnanakaw dyan, lahat yan, walang hiya. Meron na raw mga kasanayan yan dahil matatagal na sa pwesto. Yun nga dahilan eh. Kaya nga ayaw silang pagtiwalaan dahil sa matagal na sila sa pwesto eh. Yun ang isang dahilan. Kaya hindi mapagtiwalaan yung mga yan. Kaya sila walang kredibilidad. Mga kaibigan, yan ang problema natin doon na lamang pinagtatalunan yan sa paraan kung paano papalitan ng saligang batas. Pero katulad ng sinasabi nitong Damuhong Polls Asia, mga kaibigan, na survey-surveyan ko na 40% daw 44% ayaw daw sa tutol daw kontra sa wala na kayo. Doon ka pa lang pala sa ang pinag-uusapan pa lang ninyo yung yung pumapayag ba kayong palitan ng saligang batas o hindi. Wala na tayo doon sa yugto na yun. Nandito na tayo sa yugto na ang pinag-uusapan na po anong
paraan. Naka-opo. Kasi sa konstitusyon, meron tatlong paraan. Anong paraan doon ang gagawin? Di pa yun ang tinanong ninyo eh. Payag ba kayong kon-kon o kon-as o kung ano? Buti pa yun ang kasi wala pa naman yung konstitusyon eh. Tapos sasabihin nyo ayaw. Wala pa namang nagagawa. Hindi. Lagpas na tayo. Kaya nga eh. Oh. Lagpas na tayo doon. Accepted eh. Maging ng mga oposisyon eh. Eh sino yung tinutukoy yung pinagkunan nyo ng 44%? Eh yung opposition nga, hindi naman tutol. Eh di luko-luko kayo. Oh, mga kaibigan. Kasi nga po, ewan ko ha, itong mga survey na ito, dapat ipagbawal na ito eh. Oo. Basta may kinalaman sa policy ng gobyerno, hindi na dapat nagpapasurvey. Ha? Wala na. Pati sa eleksyon, hindi na dapat pinapayagan yan. Kwarta yan eh. At saka yan, pwedeng gamitin Gagamitin yan. pwedeng gamitin ito sa panggugulo ng gobyerno eh. Oo. Wala naman silang kinausap na 44%, pinalalabas nila, may kinausap sila. Eh wala naman eh. Eh sabi ko nga sa inyo, sa tanang buhay ko, ang dami kong kamag-anak. Ako may mga kakilala. Yung mga kamag-anak ko, may mga kakilala, may kamag-anak din sila na hindi ko naman kamag-anak. Pero wala pa po akong nabalitaan na may kumausap sa kanila na ako taga-Pulse Asia o kaya taga-SWS. Ha? At gusto kong malaman ang inyong ang inyong opinion tungkol sa ganito. Wala namang ganun eh. Wala ka nga makikita dyan, naglalakad na may ID ng Pulse Asia o kaya ng SWS o kaya naka-uniforme na nagpupunta sa mga lugar para magsagawa ng... Wala niyan. Hanap buhay na ano yan, racket yan eh. Hindi, sa totoo lang, racket yung survey na yan, mga kaibigan. Oh, di ba sa eleksyon eh, yan ang malaking partisipasyon sa katarantaduang nangyayari sa eleksyon. Lalo na, kaya ang mga mamamayan na naghahanap ng pipiliing kandidato, kaya nalito eh. Nalito na mamamayan eh. Iba sinasabi ng survey, iba yung totoong nangyayari sa kanila eh. Kaya hindi sila makapaniwala, may mga tao, hindi makapaniwala, yan ang mataas sa survey. Eh, puro pagnanakaw ang ginawa niyan dito. Oh, hindi ba? Bakit? Binayaran sila nun. Yun. Kinumission sila. Ginagamit sila. Kumbaga, prostitute yan eh. Oh, gamitin mo eh. Bayaran mo. Yan po, mga kaibigan. Ang dapat po siguro dito, ito pero sinasabi ngayon ni Alvarez, iba. Bubuo daw ng 30 o 20 man elders, mga elders, 20 elders. Siguro yung mga dalubhasa nga, katulad ng mga retired Chief Justice, mga kaibigan, at saka mga Chief Justice. May pari pa eh. Hindi. Merong i-appoint na manggagaling sa ibang sektor. Sa academe, siyempre, ang religion, may representation lagi yan. Ngayon ang problema dito, ang sabi nila, yun anya ang gagawa ng konstitusyon. Pagkatapos nilang gawin, isasubmit nila sa CONAS. Sila yung CONAS. Kaya CONAS pa rin daw yun. Kahit na, constitutional pa rin daw yun, kahit na yung commission, wala naman dun sa konstitusyon. Kasi tatlo lang eh. Ang paraan eh. CONAS, Constituent Assembly, Constitutional Convention, at saka People's Initiative. Wala doon yung Constitutional Commission. Yung Constitutional Commission, at para din ito, dun sa mga hindi pa pinanganak, nung naluklok si Cory Aquino sa poder ng kapangyarihan. Nagkaroon tayo niyan kasi nung si Cory Aquino nalagay na sa poder ng kapangyarihan, bumagsak si Marcos,
Ang ginawa po ni Cory, inabolish yung batasang pambansa. Sa madalit sabi, pag inabolish mo yung konstitusyon. Oh, mga kaibigan, wala tayong konstitusyon. Bakit ginawa ni Cory yun? Kasi po si Cory noon, hindi naman siya ang duly constituted authority. Ang nilahukan niyang eleksyon, yung eleksyon na umiiral ang 1973 Constitution. Ano yun? Kung sino yung iproklama ng members of the parliament ng batasang pambansa na winner pagkatapos ng canvass, mga kaibigan, yun ang presidente. Yun ang proseso. Para ka maging pangulo. Hindi kumpleto pagiging pangulo mo kung nanalo ka lang sa bilang, di ka naman naproklama. Di wala kang anong tawag doon? Mandate. Hindi, may mandate ka, kaya lang hindi official. Nagiging official lang yun pag ikaw naiproklama. Kaya nga may tinatawag na proklamasyon sino nagpoproklama nun? Yung batasang pambansa. Ang pinroklama ron si Marcos Sa madalit sabi, de facto, lumabas si Cory Aquino. Kasi, kaya naman na nag-alsa ang taong bayan, dahil sa ang sinasabi ni Cory, siya nanalo. Ang claim niya, siya ang nanalo. Mga kaibigan. So, sa madalit sabi, hindi na natin pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung konstitusyon. Ano ginawa ni Cory? Dahil maku-question Merong question sa kanyang pag-upo. Paano ka naging presidente? Hindi ka naman nanalo, hindi ka naman naproklama. Mga kaibigan. So, ang ginawa niya, inabolish yung konstitusyon. Inabolish ang batasang pambansa. At nag-appoint sila, nagtatag sila ng tinatawag na Constitutional Commission. Pagkatapos, yung mga in-appoint lang yun Appointed lang yun. Kaya tinatag yung revolutionary government para talaga mabaliwala yung konstitusyon, yung 1973. Nung i-appoint yun, gumawa ng saligang batas na bago. Mga kaibigan, pagkatapos, tinanggap ng taong bayan yung pong saligang batas na yun. Ito na naman tayo, yung Constitutional Commission, kaya po na itatag yun, wala naman saligang batas na gumawa nung, kundi revolutionary government sila Ang ibig sabihin, kahit anong sabihin nila, pwede. Parang halimbawa, martial law naman. Sa martial law, kung ano sabihin ng militar, yun ang batas. Suspendido ang ang konstitusyon Ang iiral, martial law. Mga kaibigan, yung pong yung military rule. Disiplina militar ang umiiral. Kaya, ganun din po yun yung revolutionary government. Kung ano sabihin ng nakaupong presidente, yun ang magiging batas. So, yun, nagtayo sila ng Constitutional Commission na siyang gumawa nitong 1986 o 87 Constitution. At pagkatapos nun, itinakda na yung unang halalan sa ilalim ng administrasyon. Kaya, transition government, sabi, di ba? Transitional si Cory. Si Cory. Mga kaibigan, yun ang sinasabi. Yung uri ng gobyerno niya nung una, revolutionary government in civilian character. Hindi ibig sabihin, militar ang mamumuno. Civilian Civilian authority. pa rin. Kasi, hindi naman kasi, hindi naman kasi, labag sa ipinaglaban nila yun yung military government Hindi ba dyan nga nasira sila in really? Yan. Mga kaibigan, sapagkat
gusto nilang mang-agaw ng kapangyarihan Talagang target nila. sa pamamagitan ng militar. Ilang beses nilang ginawa yun. Ginulo nila ang bayan. Hindi, wala, yung mga nanggugulo sa bayan na yon, walang mga kwan yan eh. Ang hangad lang eh, maagaw yung pamahalaan para sila mamuno. Malalaman mo yan eh kapag binigyan mo na sila ng kwan eh, ng pagkakataon. Parang itong si Joma Sison. Ganyan din yan. Natawa ako dun sa sinabi ni Presidente Duterte dyan eh. Ideological poltergeist daw. Alam niyo yung poltergeist, di ba? Poltergeist. Ang tao, ano yan sa kwan yan eh, sa multo yun eh. Hindi ba, mga kaibigan? Ito'y yung sagot ni President Duterte sa sinabi ni Joma sa kanya. Ano yung sinabi? Na parang siya, yung Butangero daw. butangero, yan. Butangerong presidente. Sabi ni Presidente Duterte, kukunti na nga lang kayo. Wala naman kayong kita mo yan, yung mga kapanalig niyan dito sa Pilipinas, yan naman ang gugulo ko, konti lang yan eh. Maiingay. At saka yung mga yan, nabigyan ng pagkakataon, patunayan nilang may magagawa sila, katulad ng sinasabi nilang sila'y para sa kapakanan ng bayan, ipinagtatanggol, itinataguyod ang interes ng taong bayan, nabigyan sila ng pagkakataon para sa kwan sa paghawak ng gobyerno. Ilang kayo sa party list? Mga na-appoint na yan Baka akala ninyo, nung panahon ni Cory, ilan ang kaliwa na nakapasok sa gobyerno? Mga karamihan nga pati sa National Intelligence nandoon sila napasok nila pero ano na patunayan? Yun ang tanong. Kahit ngayon, yung mga party list na nakaupo sa Kongreso, gaano katagal na sila? Ano na patunayan nila? Meron ba? Yung bang kanilang mga sinasabing pinaglalaban nila, meron ba kahit isa ron na nila? Magtataka ka nga Congressman, ang titulo. Pagkatapos nagrarally, dito dinadala sa karsada yung yung kanilang pinagsasabi. Hindi nila dun sa Kongreso dinadala. Magrarally lang pala kayo, ba't tumakbo pa kayo? Sana nagrally na lang kayo. Para wala pang gastos ang gobyerno. Diferensya, yung yatang pondo na ginagamit sa rally, kinukuha pa nila sa taong bayan. Magrarally lang pala. Hindi naman natin kailangan yung magrarally lang Ang kailangan nagrarally dito, may pinaglalaban. Katulad ni Joma Sison, may pinaglalaban pa ba yan? Wala na. Tagal na niyang nandun, naka-exile sa Amsterdam. Sana kung ang kanyang pagkaka-exile na sarili doon, self-exile yan mga kaibigan, sana yung pagkaka-exile niya ron sa ibang bansa, makikita mo kamukha nung sila Dr. Jose Rizal na naghirap, katulad ni Marcelo H. Del Pilar na namumulot ng upos ng sigarilyo, mga kaibigan, dahil walang-wala. Wala na. Mga kaibigan. Hindi. Nasa ngayon, sa social media, nagkalat. Yung mga litrato ni Joma Sison, simula nung napunta siya rin sa the Netherlands, katakot-takot ang mga, social activities, Ang hilig pala sa babae niyan, Kung sino-sinong babae mga kasama sa litrato, hawak-hawak, pati si Aramina nga, may kiskisan pa sila, isipin ninyo yan, mga kaibigan. Iyan ba mga leader na magtataguyod sa kapakanan ng taong bayan? Susmar Joseph? Wala nang pinaglalaban yan. Sige nga, ano pinaglalaban ninyo? Ngayon, pag napwesto sila sa Kongreso sa pamamagitan ng party list,
Sinasabi nila, hiwalay na sila sa NDF. Hiwalay na raw sila sa Kwan. Doon sa, yung grupo nila Joma Sison. National Democratic Front. Mga kaibigan, hiwalay na raw sila. Pero yung sinasabi nun, tsaka sinasabi nila, isa. Pero hiwalay sila. Yun ang hirap Mga kaibigan, nanloloko Harap-harapang panloloko ang ginagawa. Ganon din po yan. At ito itong sa CONAS, kung itatanong ninyo, ba't nagbago isip ni Presidente, yan pakiusap yan ng mga congressman. At maging siya ay na-realize niya na magkakaroon din ito ng epekto sa kanya. Kasi mga kaalyado niya na ngayon yung marami dyan siyempre, susuporta. Pero kung ako nga tatanungin ninyo mas masusubok natin ang katapatan niyan doon sa misyon na gustong gawin ni President Duterte na tunay na pagbabago sa bansa natin. Kung sususpindihin mo muna yung yung mga yung mga termino ng congressman tsaka senador, tigil muna. Wala munang sweldo. Ba't doon di tayo nanginayang? Masisilip sila ng taong bayan bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, ilan po muna ang mahalagang mensahe. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay, sa anumang laban. Ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Langit, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa DZRJ 810 AM at HRI TV sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng HRI